pa, mga initiative, errata. Sandali ah. Saan na ba yung... And the truth to tell, kung araw-araw, if there's a single, and I think there are plenty. Yung buo, gusto ko yung buo. Hindi. Is yung Ghost Project. Is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Is yung Ghost Project. Diba? Marami daw ghost project. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminos-minosan ang kurakot sa gobyerno. Yan lang ang konsuelo ng tao na mahul. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskin saang, if there's a table, and I think they are plenty. Sumuko siya kagad, sumuko. There's a single cheddar. Andali, hanapin ko yung buo, no? Sumuko kagad siya, guys, eh. Hindi niya kinaya. Hanapin ko yung buo. May buo to, eh. Bakit? Kasi masasagot ang kanyang anak. Andali, hanapin ko yung buo. Ito yata yung buo. Next week, Ito nga, buo. we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-bracket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminos-minosan ang kurakot sa gobyerno. Yan lang ang konsuelo ng tao na mahul. Sabi ko na, hindi ko. Tapos, mga kaibigan, after a year, umamin na siya. Hindi daw niya kaya ang paglaban sa korupsyon. Ibig sabihin, mga kaibigan, wala siyang nagawa. Hindi niya magawang kasuhan yung mga kongresista, hindi niya magawang kasuhan yung mga DPWH na mga in-appoint niya, hindi niya magawang kasuhan yung secretary, wala siyang magawa. Inutil siya. So, after niyang masabi yun, mga after a year, siya mga kaibigan ay umamin na hindi niya kaya. Maghanap na lang daw ng Marcos. Tingnan niyo ha. Konsuelo ng tao. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo guys. Sabi ko na, hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskin saang, hindi niya kaya ang corruption. If there's a single cheddar, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. At sabi ko nawalaan ako ng gana. At tulo, sabihin ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, constitution. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected
in the generation. Soon ako Diba? sa epekto ng So, pinakita niya na siya'y inutil. Una, nagyayabang. Nung siya ay tumakbo, ay tatapusin daw niya ang korupsyon 3 to 6 months. Tatapusin daw niya. Nung siya na, nag-iimbestiga na, lumabas ngayon, ang daming mga involved sa korupsyon, mga kongresista, puro mga kakampi mga kakampi niya, mga city engineers, mga kakampi niya, halos lahat kakampi niya. Ano nangyari? Naduwag. Ayaw magsampa ng kaso, ayaw magpa-imbestiga. Bakit? Ayaw niya dumami ang kaaway niya. Ayaw niya kalabanin yung kanyang mga in-appoint. Ayaw niya kalabanin ang mga kongresista. Kasi pag ginawa niya yun, dadami ang kanyang kalaban. Dadami ang taong magagalit sa kanya. At pag dumami ang kalaban niya, sisirain siya ng mga yan. Pag sinira siya, babagsak na yun yung kanyang ratings. Pag bumagsak ang kanyang ratings, kasama din dyan yung magagalit ang mga taong bayan. Malalaman ng taong bayan, ganito palang nangyari. Ganito palang nangyari sa mga corruption pala sa DPWH. Magkakaroon ng mga rally, malawakang rally. Pagkatapos masisira ang gobyerno niya. Ayaw niya yun. So, ang ginawa ni Duterte, sinalba niya ang gobyerno niya. Hindi bali ng pagnakawan ng mga Pilipino. Hindi bali ng pagnakawan ng mga Pilipino ng bilyon-bilyon. Basta isalba lang ang kanyang gobyerno na hindi masisira. Basta hindi siya masisira. Ang rating niya mataas pa rin. Wala siyang pakialam kahit na pagnakawan ang taong bayan. Wala siyang pakialam. In short, wala po siyang pagmamahal at wala po siyang concern sa mga Pilipino. Ang inaalala lang ni Duterte ay ang kanyang sarili at ang kanyang sariling bulsa. Takot din siya dahil alam niya siya rin ay nagnakaw. Yun ang katotohanan. Unlike ngayon sa panahon ni PBBM, alam ni PBBM na magagalit ang maraming tao, magkakaroon ng mga rally. Pero baliwala yan kay PBBM dahil mas inuuna ni PBBM ang taong bayan. Baliwala kay PBBM kahit magalit ang mga taong bayan sa kanyang gobyerno. Basta ang kay PBBM wakasan ang mga pagnanakaw na ginagawa sa DPWH. Yan ang Pangulo namin. Isang Pangulo na matuwid, isang Pangulo na hindi kurakot, at isang Pangulo na may tunay na pagmamahal sa bayan. Yan ang Pangulo namin, Bongbong Marcos. Kaya lalo siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino at hinahangaan ng mga leader sa buong daigdig. Hinahangaan siya dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa tama. Diba? Yan ang Pangulo namin. Nakaka-proud maging Pilipino. I'm proud to be a Filipino dahil may Pangulo tayo na tunay na nagmamahal sa bayan. Nakaka-proud. Diba? Ay, ano sabi ni Trump doon sa last administration? Yung last administration daw, yung past administration daw, hindi daw nila alam kung anong ginagawa nila. Meaning to say, kulang na lang sabihin ni Trump na, ay, yung past administration walang direksyon. Hindi nila alam ginagawa nila, walang direksyon, yung past administration. O, diba? So, mga kaibigan, bukod pa dyan, atin pong i-debunk yung mga kasinungalingan ni Harry Roque. Na kesyo bagsak na daw ang ekonomiya natin, na kesyo nagagalit na daw ang taong bayan kasi bagsak daw ang ekonomiya natin. That is totally paninira, no? Wrong. Paninira po yan. Okay. So, bagsak daw, no? Sabi ni Harry Roque, bagsak daw ang ating ekonomiya. Tingnan natin kung totoo na bagsak ang itong ekonomiya. Yan. Check natin. So guys, mas maniniwala ako sa sinasabi ng mga ito. At nung mga ahensya
na sila yung nag-gauge or nagme-measure ng ekonomiya ng mga iba-ibang mga bansa. Mas naniniwala ako doon. Di ba? Okay. Okay, so tingnan natin Ito. Yan. So, bagsak daw yung ekonomiya natin. Sabi ni, sabi ni Harry Roque, fake news talaga. Okay, guys, tingnan natin. ADB. Ang sabi dito sa ADB, GDP growth, inflation, yan, GDP growth rate 2025. Okay. Tingnan natin anong sabi ni Harry Roque? Bagsak daw ekonomiya natin. Tingnan natin naman yung sinasabi ng mga expert at ng mga let's say mga ahensya na nagme-measure ng ekonomiya ng iba-ibang bansa. So tingnan natin guys. GDP growth, inflation. Yan. Number 1, ang nasa top, Vietnam. Ito 2025 to 2025. Vietnam nasa top 6.7%. Pangalawa, Philippines 5.6%. O bagsak ba yan? Ang pangatlo, Cambodia 4.9%. Pang-apat, Indonesia 4.9%. Pang-lima, Timor-Leste 3.8%. Laos, Democratic Republic 3.7%. Thailand 2.0%. And Myanmar, nasa pinakaibaba, negative 3.0%. So, bagsak ba ekonomiya natin? Kung ating pagbabasihan, etong report ng ADB, Asian Development Bank. Kung ating pagbabasihan, itong source natin, Asian Development Bank 2025, Asian Development Bank Outlook. Number 2 daw ang Pilipinas. Yan ADB. Hindi nyo kita Vietnam. Ayun, number 2, Philippines. So, malinaw na malinaw, si Harry Roque ay nagkakalat ng mga disinformation para linlangin ang mga bugok na mga DDS na madaling maniwala sa mga fake news at mga panlilinlang ng mga DDS influencer. Wala na silang ginawa kundi mag-sow ng disinformation, magkalat ng mga disinformation, ng mga fake news para lang sirain ang administrasyon ng ating Pangulo. Wala nang ginawa ang mga DDS na to kundi magkalat ng mga misinformation. Malinaw na malinaw. Anong sabi dito? Source natin, Asian Development Bank 2025. Ito yung Asian Development Outlook, GDP growth rate 2025. GDP growth rate 2025. Yan. Vietnam ang nangunguna. 6.7%. Pumapangalawa ang Pilipinas, 5.6%. So, nasaan dyan ang bagsak, ang ekonomiya? Wala, di ba? So, ang kayang-kaya lang naman ng katulad ni Harry Roque na budulin mga DDS. Kasi mga DDS, mga bugok at mga tanga. Hindi nag-iisip, mga walang utak, na turingan na binigyan ng utak ng Panginoong Diyos, hindi naman ginagamit. No? Kaya itong katulad ni Harry Roque, yung kapag sila ay nambubudol, sila ay nagsisinungaling, naniniwala naman agad ang mga DDS. Kasi ang mga DDS ay mga tanga, mga bugok, mga mal-edukado. Diba? Yan ang katotohanan. Ang mga DDS ay mga bugok, mga mal-edukado.
walang alam. Kaya sila ay naniniwala sa mga disinformation ni Harry Roque. Bagsak daw yung ekonomiya natin. Hello, bagsak ba? Oh? GDP growth rate 2025. Yan. Asian Development Outlook. Source natin. GDP growth. Sino ang nasa unahan? Vietnam, 6.7. Sino ang nasa pangalawa? Philippines, 5.6%. Diba? Kayo hanggang laway lang. Pero ako, may resibo. Kayong mga DDS, pag nagsalita hanggang laway, pero kami, ng mga PBBM, vloggers, may resibo kami. Hindi kami nagsasalita ng laway lang ang puhunan. Dahil unang-una sa lahat, kapag laway lang ang puhunan, fake news yan. Sasabihin mo na bagsak ang ekonomiya, tapos wala kang maipakita na data. Ako meron, no? Pangalawa, ang Pilipinas sa merong mataas na GDP. Paano mo sasabing bagsak? Tapos, ang Pangulo natin, ano yung in-announce ng Pangulo natin? Anong in-announce ng Marcos administration? Palawigin pa ang pagbaban sa rice importation. Meaning to say, ilang buwan na tayo na nakakaranas na walang import ng bigas. Self-sufficient tayo. Kapag sinasabi ng isang bansa ay self-sufficient sa bigas at hindi nag-aangkat, ibig sabihin may nangyayaring maganda sa ekonomiya ng ating bansa. Yan ang hindi nyo maintindihan, mga bugok na mga DDS, mga tanga at mga bobo, mga mal-edukado. Yan ang hindi nyo maintindihan. Diba? O sige mga guys, bago pa ako ma-high blood, alis na ako, no? Baka mamaya ma-high blood pa ako dito, no? Bye-bye! Maraming po salamat sa lahat ng mga nanood. Mamaya babalik ulit ako. Bye!